So, hello guys, ayan. So, may tanong ako sa inyo. Ikaw ba ay may mga bagay na tinatago deep within you? Or mga pangyayari sa buhay na alam mong tama or karamihan mali? Aware ka doon na may mga bagay na ganun na ikaw lang yung may alam sa sarili mo. Naitanong ko to siya guys kasi karamihan or lahat ng tao ay naranasan or may mga sitwasyon na inatago or mga bagay na ginagawa na alam nila sa sarili nila na mali yun. So, kahit na aware na sila, kasi maaring itong mga bagay na to ang nagpapabigat sa iyo at patuloy mo pa rin ginagawa. Ngayon, hinahanap mo yung growth, hinahanap mo yung mga pagbabago sa sarili mo. Pero ito lang pala yung dahilan bakit andyan ka pa rin sa situation mo. For example, nakagawa ka ng dumukot ka ng pera sa pitaka ng nanay mo, tapos ikaw lang yung may alam. Tapos na natanong na yung mama mo saan yung pera or ito ganyan, nag-deny ka. So, inakala ng mama mo, baka nagastos ko na rin sa iba. Or baka, nawala lang talaga. Pero ikaw, deep within you, alam mo na ikaw yung kumuha nun. May awareness ka doon. Paano mo ba ito makukontrol or maitatama or magiging balanse? Simulan mo sa sarili mo. Kung nagawa mo man iyon, kailangan baguhin mo ito sa sarili mo. Kasi dahil sa pagsisimula, sa pagbabago, sa mga gawa at mga mindset mo or pakikipag-usap mo sa sarili mo, na mas rewarding ito na makuha kung kusang binibigay ng tao sa'yo or kusang reward sa iyo dahil sa mga mabubuti mong gawa at saka nasa malinis kang konsensya, mas magaan, mas mabuti. Ito kasi yung mangyayari guys. Pag once na ginawa mo pa rin yung mga bagay na yun kasi nakakapag-take advantage ka, nakaka-manipulate ka sa ibang tao, at alam mo na nakaka-benepisyo ka doon ng malaki. Ang mangyayari kasi dyan, ikaw lang yung nangloloko sa sarili mo. Is it, mas masakit na isipin na ikaw lang mismo yung mismong niloloko yung sarili mo. Kapag ito kasi ay inaddress mo at binago mo sa sarili mo, magiging strength mo to siya. Kaya nga may kasabihan, huwag matakot magkamali. Sa mga bagay na yon, pag binago mo siya, tapos inaddress mo yung mga pagkakamali mo at vinalidate mo sa sarili mo, magiging growth mo siya. Magiging susi ito na maging matibay kang tao at magpapalakas pa sa sarili mo. Bakit? Gigain ka sa sarili mo ng tiwala. Magigain ka rin sa sarili mo na wala kang nilamangan or wala kang ginawan ng di maganda. Dahil alam mo sa sarili mo na naging totoo ka. Hindi kasi mangyayari yung growth kung ikaw mismo yung kumukulong sa sarili mo or nag-i-imprisonment sa sarili mo dahil sa mga bagay na ginagawa mo or minamanipulate mo. Kalaunan, ang mangyayari dito is bibigat ito ng bibigat ng bibigat. Ikaw mismo sa sarili mo, habang kinakausap mo ay yung sarili mo, sasabihin mo, nagkamali ako, okay lang yun, ganito ganyan. Okay lang yun, ganito ganyan. Lilipas ang mga maraming panahon. Darating ang panahon
na sana kung ginawa mo yung bagay na mas dapat at malinis, mas magaan sana. Yung mga tao kasi sa panahon ngayon ay mas uunahin pa nilang gustong makuha sa pinakamabilis na paraan yung mga gusto nila. Ayaw nilang paghirapan ito or something like maging fair sa buhay. Ganun. Kadalasan naman yung mga naging fair, natuto sila sa mga taong ganun din yung nakita nila. Tapos ginaya nila. So, mas maganda sana kung magiging isa kang example sa pagbabago. So, bakit ba sinasabi ko to? Ang sarap kasi sa pakiramdam, guys, na kahit alam mong nagkamali ka doon o sa mga bagay na yun, pero unti-unti mo itong ginagawa ng paraan para ito ay mabago sa sarili mo. Hindi mababayaran yung mga bagay or yung feeling of satisfaction, happiness, and magaan ng pera or things or anything. Kasi alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung karapat-dapat. At mismo yung sarili mo, sinasabihan ka. Yung boses na nakikipag-usap sa'yo deep within you, dyan sa utak mo, sinasabi, I'm proud of you. Kahit pasabihan ka ng iba na, bakit ganyan lang yung buhay mo, bakit ganito lang yan, ganito ganyan, bakit hindi ka na umunlad, hindi ka ganito. Tanungin mo sila, ikaw ba, deep within you, masaya ka? Kasi, yung reward dun, yung satisfaction, yung happiness na nandun, kasi diba, ginawa mo yung alam mo sa sarili mo na magiging proud ka. So, it's so very beautiful lang kung lahat ng tao ay hindi matatakot na baguhin yung mga nakasanayan nila, na alam nilang at aware sila na mali ito. Hindi ko ito sinasabi para sabihin na malinis ako or malinis yung ibang tao or yung mga nagdarasal malinis or yung grabe makapagsimba malinis. It's the awareness within you at alam mo sa sarili mo na may ginawa ka para sa sarili mo, para gumaan ka, para maging masaya ka, at ma-feel mo rin deep within you na proud ka sa sarili mo. So, why not to start? Iniinganyo ko yung mga taong makikinig ng video na to para ito sa inyo. Lalo na yun sa mga taong may depression, may mga pinagdadaanan, sinisisi yung mga sarili nila. This is the first step. You just need to redirect the mind you have, the people you are influenced to, or sa mga kasamahan mo. Mas piliin mo na maging masaya deep within you. Kasi pag binalikan mo yung sarili mo, ginawa mo yung gusto ng sarili mo at fair ito sa lahat at alam mong ikakagalak mo ito deep within you, then you met the happiness na hinahanap mo. Hindi ito mahanap sa ibang tao, hindi ito mahanap sa mga luho sa buhay, kundi mahanap ito mismo kung i-work mo sa sarili mo. So, adjust, maging lang tayo, isang halimbawa mismo sa sarili natin. Love yourself.